Hinimok ng Department of Transportation na idaan muna sa dialogo ang planong 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela simula sa Lunes. Sabi ng ahensya, ginagalang nila ang karapatan ng Manibela na maglabas ng kanilang hinaing. Pero inatasan na raw ni Transportation Secretary Vince Dizon si Assistant Secretary Jojo Reyes na makipagdialogo sa grupo. Para pag-usapan yan, makakausap natin si Manibela Chairman Mar Valbuena. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood po ngayon. May nakipag-ugnayan na ho ba sa inyo sa DOTR para sa sinasabi nilang dialogo? Yung mismong galing po sa DOTR, wala pa po kaming nakakausap, Ma'am Cheryl. Pero yung tauhan po ng Region 4 Director ng LTFRB, tumawag po sa akin, hindi ko alam kung para saan. At hindi naman po sinabi. Kay Asik Reyes po? Kay Asik Reyes po, wala. Si Asik Reyes po, hindi naman po tumatawag. Alright. Maybe ito po yung baka posibleng i-schedule na po yung dialogo. So, kayo po ba ay open sa isang dialogue bago daw po ituloy nyo muna yung 3 days na tigil pasada sa ilalim this time ng pamumuno po ni Secretary Vince Dizon? Opo, Ma'am Cheryl, kung magbibigay sila ng schedule para dun sa dialogo, wala naman pong problema. Maganda nga po yun upang mapag-usapan. Pero hindi po kasiguraduhan yung dialogue kung ang sasabihin sa atin ay mapapakinggan yung ating hinaing at aaksyonan kaagad. Sigurado pong mapipigil yung tigil pasada. Pero kung ang dialogo po ay hindi dribble na naman kami, sigurado pong matutuloy ito at wala pong makakapigil. Ano-ano po ba kung matuloy? And we're hoping na before the scheduled na 3 araw na tigil pasada ay magkaroon na po ng dialogo. Ano po ba yung mga gusto nyong isangguni muli po sa kanila at ipaabot na rin kay Secretary Vince Dizon? Alam niyo, Ma'am Cheryl, itong transport strike na nakakasa sa Lunes, nag-ugat ito dahil dun sa 86% na sinasabi po ng LTFRB na consolidated na at yan ang pinaniwalaan ng ating Pangulo. Sa ngayon, nung nakaraang araw, Tuesday, kung di ako nagkakamali, dun sa panayam kay Secretary Vince Dizon ni Sir Ted Pailon, sinasabi niya na 43% lamang ang consolidated at nakapag-comply. Mix pa ito ng mga buses, jeepney at UB Express. So, nakikita natin baka po nasa 30 to 35% lang yung total po ng talagang nakapag-consolidate at nakapag-comply na ng mga jeepney operators. So yung 43% pa na natitira na ayaw nilang i-renew, ayaw nilang bigyan ng rehistro, ito po yung battle cry natin na sana ay mabigyan na ng pagkakataon na ma-extend yung aming mga provisional authority kung hindi man yung aming mga prangkisa at makapag-register na kami ng aming mga jeepney at ng mga UB Express nang sa ganon makapagbiyahe po kami ng walang pangamba dahil po ngayon madalas po kaming hinuhuli sa kalsada. Ngayon nga po katuwang na pati ang LGU na kinutsaba nitong LTFRB para kami po ay pagmultahin ng pagmultahin. Kabuhayan na po, Ma'am Cheryl, ang kinukuha sa amin. Kaya po kami umaksyon ng ganito. Kaya humihingi po kami ng pangunawa sa ating mga mahal na mananakay. Dahil nga po, hirap po ang ating mga kasamahan. 12,000 piso hanggang 50,000 piso po ang ipinapataw na penalty po sa amin. Ngayon, kung sinasabi nila na sapat na yung mga nag-consolidate, kaya nga po, ipapakita namin sa strike na kung sinasabi nilang sapat na at makita nila yung datos na talagang 43% o wala pa sa 43% yung nakapag-consolidate na. So kayo po ba, ang gusto niyo po ba sa dialogong ito ay ideally ay humarap mismo si Secretary Dizon po sa inyo? Tama po, Ma'am Cheryl, kasi wala na tayong tiwala doon sa ibang namumuno ng ahensya katulad ng LTFRB. Yung katulad nga po ng sinasabi natin kung bakit po tayo nagpa-strike ngayon, dahil nga po sa kasinungalingan ng mga namumuno sa LTFRB na doon pa lamang sa datos, hindi mo na sila mapagkatiwalaan. Kung sila ulit yung kakausapin namin at magpaparating doon sa
ating secretary, baka po iba na naman ang makarating. Kagaya po nito, ang inatasan po ni Secretary Dizon ay si ASEC Jojo Reyes na makipagdialogo po sa inyo. Nananawagan din kami sa ating, kung may panawagan sila na magdialogo, panawagan din namin na mismong si Secretary Vince Dizon sana ang makaharap po namin at makadialogo. At nang sa ganon, direkta niyang marinig yung aming mga hinaing, yung aming mga pakiusap, at direkta rin naming marinig mula sa kanya yung mga solusyon at mga pagkilos na gagawin din nila para maibsan yung paghihirap nitong aming mga kasamahan na bumibiyahe sa ngayon na nagtatago, patago-tago sa kalsada at nakikipagpatintero sa mga traffic enforcers. Ito pong 3 araw na tigil pasada sa Lunes ay gaano po karami ang nagsabi na po sa inyo na sasali sila? Alam niyo, Ma'am Cheryl, dapat nga ngayon na namin sisimulan yun eh. Kung wala lang naka-schedule kami ng mga hearing katulad nito na dahil sa pagsisinungaling nila, nagkaroon kami ng napakaraming kaso dahil sa kakaprotesta namin. Ito po yung isa pang nag-ugat, kaya ho kami nagpatawag ng tigil pasada dahil sa panggigipit po sa amin. Dapat ngayon na po yan uumpisahan. Kaya po, alam niyo, nakakalungkot na talagang mahihirapan po dito ang ating publiko. Gaano po sa kawalan nila ng aksyon. Gusto ko sabihin kay Secretary Vince Dizon, sumakay po tayo ng jeepney, sabay tayo. Huwag puro tren lang yung sinasakyan ninyo na ini-inspeksyon. So, ilang porsyento po ang sasali daw ho sa tigil pasada? Dito po sa NCR, Ma'am Cheryl, hindi po bababa sa 400 routes. Out of 700 routes ang nandito sa NCR pa lamang. Nationwide po ito, hindi po bababa ito ng 150,000 units na magtitigil pasada. Dahil yung 43%, Ma'am Cheryl, ay lumapit na ito sa amin na sinasabing pinapasok sila doon sa consolidation, pinagastos sila, pero hindi naman sila na-consolidate din at naperahan pa sila. Again, ano po ang inyong kondisyon para hindi matuloy ang inyong tigil pasada sa Lunes? At again, ano po ang inyong mensahe kay Secretary Vince Dizon? Go ahead. Ma'am Cheryl, ang gusto sana natin ay isuspend yung implementation ng PUBMP, makarehistro yung aming mga sasakyan, ma-extend yung aming provisional authority, at masibak itong mga nasa LTFRB na nagsisinungaling. Marami pong salamat, Marval Buena, ang chairman ng Grupong Manibela.